Pinagtaksilan ng asawa, ninakawan ng sariling biyenan, at itinapon na parang basurang walang halaga. Akala ni Marcos, habang buhay akong mananatiling bulag at piping asawa na sunod-sunuran sa kanyang bawat utos. Hindi niya alam, sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata, isang mas matatag na babae ang muling isinisilang. Ako si Sofia, at sa araw na ito, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin ay babayaran ninyo ng buong buhay na pagsisisi. Handa na ba kayong makita ang apoy sa likod ng aking mga ngiti? Huwag kang mag-alala, Isabela. Pipirma rin si Sofia sa mga dokumentong yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala naman siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito. Masyado siyang nakadepende sa akin para maglakas loob na iwan ako. Ang boses ni Marcos ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. At tila isang talim na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina. Bit-bit ang isang lalagyan ng mainit pang adobo. Ang paborito niyang ulam na maingat kong niluto sa loob ng 3 oras. Ngayon ang aming ika-10 taon bilang mag-asawa o yun ang akala ko. Tumingin ako sa aking mga kamay. Namumula pa ang aking mga daliri mula sa pagkakahiwa ng mga sangkap at ang init ng kalan. Suot ko ang isang lumang bestida na binili ko noong nakaraang 3 taon dahil mas pinili kong itabi ang pera para pambayad sa gamot ng kanyang ina, si Donna Aurora. Ang bawat sentimong kinita ko mula sa aking maliit na negosyo ng mga kakanin ay ibinuhos ko sa pamilyang ito sa pag-aakalang ang aking pagtitiis ay susuklian ng pagmamahal. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa silid na yon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Narinig ko ang mahinang tawa ng isang babae. Si Isabela, ang kanyang sekretarya, na palagi kong pinadadalhan ng merienda dahil akala ko ay tapat siyang katulong ng aking asawa. Pero Marco, paano kung malaman niya ang tungkol sa bata? 5 taon na nating itinatago ito. Hindi ba siya nagtataka kung bakit madalas kang wala sa gabi? Ang malambing na tanong ni Isabela. Sofia is too naive, too devoted to notice anything. Para siyang anino na nakasunod sa akin. Hindi nagtatanong, laging naghihintay. At iyon ang dahilan kung bakit madali siyang lokohin. Sagot ni Marcos. At narinig ko ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng alak, isang pagdiriwang para sa kanilang kataksilan. Dahan-dahan, sa takot na mahuli, ay pumasok ako sa loob ng silid nang abutan nilang papasok na sila sa maliit na rest area sa loob ng opisina. Wala akong ibang mapuntahan kundi ang malaking cabinet na gawa sa kahoy na malapit sa pintuan. Pumasok ako sa loob. Pilit na ipinagkasya ang aking katawan sa gitna ng mga nakasabit na mamahaling suit ni Marcos. Mga damit na ako mismo ang nagpa-dry clean at nag-ayos para magmukha siyang kagalang-galang na negosyante. Sa loob ng madilim at masikip na cabinet, ang amoy ng kanyang pabango ay tila laso na sumasakal sa akin. Inilabas ko ang aking cellphone sa nanginginig na mga kamay at sinimulang i-record ang bawat katotohanang unti-unting pumapatay sa aking puso. Naririnig ko ang kanilang mga bulong, ang mga plano nilang ilipat ang mga lupain na minana ko sa aking mga magulang patungo sa pangalan ni Isabela. Nararamdaman ko ang bawat patak ng pawis na humahalo sa aking mga luha. Ang aking lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng aking kinaroroonan. Napatingin ako sa aking kaliwang kamay sa suot kong wedding ring na pinakaiingatan ko. Ang gintong iyon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa aking kaluluwa. Naalala ko ang lahat ng gabing hindi ako natulog para lamang asikasuhin ang mga papeles ng kanyang kumpanya. Naalala ko ang bawat pangungutya ni Donna Aurora na tiniis ko dahil sabi ni Marcos, kailangan natin ng pasensya. Heto na ba ang kabayaran ng lahat ng aking pagpapakasakit? Ang ituring na isang kasangkapan na itatapon na lamang kapag wala ng pakinabang?
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang marinig ko ang yabag ng mga paa na papalapit sa cabinet. Ang tunog ng swelas ng sapatos ni Marcos ay tila papalapit na hatol ng kamatayan. Huminto ang lahat. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong marahas na paghinga na pilit kong pinatatahimik. Nasaan na nga pala ang blue folder na yon? Sigurado akong iniwan ko rito sa cabinet. Ang boses ni Marcos ay nasa tapat na mismo ng pintuan ng aking pinagtataguan. Hinawakan niya ang hawakan ng cabinet. Narinig ko ang marahan na pagpihit nito. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang hitsura ng aking mga kamay. Ang mga kamay na nagsilbi sa kanya, na nagluto para sa kanya, na nagpunas ng kanyang pawis. Ang mga kamay na ito, balang araw, ang siya ring hihila sa kanya pababa sa kinalalagyan niyang pedestal. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At higit sa lahat, hanggang kailan ko kayang manatili sa dilim bago ko tuluyang silaban ang lahat ng kasinungalingang ito? Kasabay ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng cabinet, isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang dumi-dumi mo, Sofia. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha kang katulong na naligaw sa sarili naming mansyon. Ito ang mga salitang bumati sa akin pagkapasok ko pa lamang ng pinto ng aming bahay. Ang boses ni Donna Aurora ay matalas. Punong-puno ng pangungutya habang nakaupo siya sa kanyang mamahaling sofa, humihigop ng tsaa na tila ba siya ay isang reyna. Hindi niya alam na galing ako sa isang impyerno. Nakagagaling ko lang sa loob ng cabinet sa opisina ni Marcos, kung saan muntik na akong mabisto. Nakatakas lamang ako nang tumawag ang isang kliyente at lumabas sandali si Marcos. Sapat na panahon para kumaripas ako ng takbo palabas ng gusaling iyon na parang isang magnanakaw sa sarili kong buhay. Tumingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin sa sala. Gusot ang aking bestida, may bahid ng alikabok ang aking pisngi at ang aking mga mata ay namumula sa pinigil na pag-iyak. Ngunit higit sa pisikal na anyo, ang nakikita ko ay isang babaeng unti-unting namamatay ang ningning sa mga mata. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong inasikaso sa palengke para sa hapunan ni na Marcos. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit pilit kong pinatatatag. Palengke? Iyan lang ba ang alam mong gawin? Ang magpakaputik sa palengke habang ang anak ko ay nagpapakahirap magpayaman. Kaya siguro hanggang na ngayon, wala ka pa ring maibigay na apo sa amin. Masyado kang mababa para sa pamilyang ito. Dagdag pa niya bago ibinaling ang tingin sa kanyang magazine. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang perang ipinambibili niya ng kanyang mga alahas ay galing sa pawis ko. Gusto kong isumbat na kaya wala kaming anak ay dahil 5 taon na palang may ibang pamilya ang kanyang anak. Pero nanatili akong tahimik. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang pait ng sarili kong dugo. Hinawakan ko ang aking bag kung saan nakatago ang cellphone na naglalaman ng ebidensya ng kanilang kataksilan. Pumasok ako sa aming kwarto, ang silid na naging saksi sa aking mga dalangin para sa isang masayang pamilya. Humiga ako sa kama, pero tila ba ang bawat hibla ng unan ay may mga tinik na tumutusok sa aking balat. Naalala ko ang boses ni Marcos sa opisina, ang tawa ni Isabela, ang bata, ang batang 5 taon na palang itinatago sa akin. Kinuha ko ang aking tablet para tingnan ang aming joint account. Kailangan kong malaman kung magkano pa ang natitira para sa aking pag-alis. Ngunit sa bawat pindot ko sa screen, ang aking puso ay tila binibigti, loading, at lumabas ang katotohanan. 0. Walang laman ang account na pinaghirapan kong punuin sa loob ng 10 taon. Ang bawat sentimo na itinabi ko para sa aming kinabukasan, ang pondong inilaan ko para sa aking munting negosyo, lahat ay nilimas. May mga sunod-sunod na transfer na naganap nitong mga nakaraang buwan
patungo sa isang account na hindi ko kilala. Kasabay nito, isang mensahe ang pumasok sa aking email. Isang notification mula sa bangko tungkol sa isang malaking utang na nakapangalan sa akin. Isang loan na ginamit ang aming bahay bilang kolateral. Ang pirmang nandoon ay kamukhang-kamukha ng sa akin, ngunit alam kong hindi ako ang gumawa niyon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay at paa. Tila ba ang sahig na aking kinatatayuan ay biglang nawala at ako ay nahuhulog sa isang walang hanggang kailaliman. Hindi lamang pala puso ko ang ninakawan ni Marcos, kinuha niya rin ang aking dangal, ang aking seguridad at ang aking kinabukasan. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba, at ang masayang boses ni Marcos na bumabati sa kanyang ina. Naririnig ko ang kanilang tawanan, ang tila normal na daloy ng kanilang gabi, habang ako ay narito sa itaas, nagdurusa sa gitna ng pagkawasak ng aking mundo. Sofia, nasaan ka? Bakit madilim dito? Ang sigaw ni Marcos mula sa labas ng kwarto. Pinahid ko ang aking mga luha. Inayos ko ang aking mukha. Isinuot ko ang maskara ng isang masunuring asawa. Ngunit sa loob-loob ko, ang babaeng martir ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang apoy na dahan-dahang naglalayab, naghihintay ng tamang sandali upang tupukin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Nakita ko ang kanyang mukha, ang mukhang minahal ko ng buong puso, ang mukhang pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngumiti siya sa akin. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isang nakakatakot na paalala ng kanyang pagkukunwari. Dinalhan kita ng paborito mong cake, Sofia. Kakaiba ang mood ko ngayon. Parang gusto kong mag-celebrate. Sabi niya habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Tiningnan ko ang kahon. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Sa bawat tibok ng aking puso, may isang tanong na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Hanggang kailan mo kayang itago ang lason sa likod ng iyong mga matatamis na salita? Ngunit bago pa ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Mrs. Sofia, huwag kang magpapakita na alam mo pero nasa panganib ang buhay mo. Hindi lang pera ang balak nilang kunin sa'yo. Napatingin ako kay Marcos na nooy nakatalikod na at masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat ay tila naging yelo. Sino ang babaeng ito? At ano pa ang mas malalim na lihim na itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang marangyang pamumuhay? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang biktima na itatumba matapos pakinabangan. Mrs. Sofia, makinig ka sa akin ng mabuti. Huwag kang titingin sa paligid. Huwag kang magpapakita ng anumang emosyon. Isipin mo na lang na may kausap kang kliyente para sa iyong mga kakanin. Ang boses sa kabilang linya ay galing kay Elena, ang sekretarya ni Marcos na nakita ko sa opisina kanina. Ngunit ang boses na narinig ko sa loob ng cabinet na puno ng landi at halakhak ay malayo sa boses na kausap ko ngayon. Ngayon, ang kanyang tono ay puno ng panginginig, takot, at tila ba nagmamakaawa. Bakit mo ito ginagawa, Elena? Kasabwat ka ni Marcos, di ba? Narinig ko kayo sa opisina. Pilit kong ibinulong habang nakatalikod ako kay Marcos, kunway inaayos ang mga bulaklak sa florera. Ang bawat salita ko ay tila mga bubog na bumabara sa aking lalamunan. Wala akong pagpipilian noon, ma'am. Hawak ni Marcos ang buhay ng pamilya ko. Pinagbantaan niya ako. Pero nang makita ko ang mga huling dokumento na ipinapirma niya sa bangko gamit ang pangalan mo, hindi ko na kayang manahimik. Ma'am, balak ka nilang iligpit. Hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang mawawalan ka ng karapatan sa sarili mong buhay. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagputol ng linya.
Naiwan akong tulala, nakatitig sa mga talulot ng rosas na tila unti-unting nalalanta sa aking harapan. Ang panganib na sinasabi niya ay hindi pisikal na kamatayan, kundi ang unti-unting pagbura sa aking pagkatao hanggang sa maging isa na lamang akong anino sa loob ng sarili kong tahanan. Kinabukasan, nagkunwari akong pupunta sa palengke. Ngunit ang totoo, nakipagkita ako kay Elena sa isang lumang simbahan sa Quiapo, isang lugar kung saan ang ingay ng paligid at ang usok ng mga kandila ay magsisilbing proteksyon sa aming lihim na pag-uusap. Doon, sa gitna ng mga taong taimtim na nagdarasal, natagpuan ko ang aking kaalyado sa gitna ng dilim. Heto ang mga kopya, Ma'am Sofia, bulong ni Elena, habang mabilis na iniabot sa akin ang isang makapal na envelope. Iyan ang mga financial records na itinatago ni Marcos sa isang lihim na vault sa likod ng painting sa kanyang opisina. Diyan nakalista ang lahat ng perang kinuha niya sa iyo, pati na ang mga ari-ariang lihim niyang ipinangalan kay Isabela at sa anak nila. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang mga papel. Ang bawat numero ay tila mga latay sa aking likuran. 10 taon ng aking paggawa, 10 taon ng aking pagtitipid, lahat ay napunta sa pagpapatayo ng isang mansyon para sa ibang babae. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa aming kinabukasan ay naging pambili ng mga luho ng isang batang hindi ko man lang alam na nag-eeksista. Bakit mo ako tinutulungan, Elena? Tanong ko habang nakatitig sa imahe ng Nazareno sa malayo. Dahil tulad mo, ma'am, ginamit din niya ako. Akala ko ay mahal niya ako nung una. Pero nang dumating si Isabela na mas mayaman at mas mapapakinabangan niya, itinapon niya ako na parang basahan. Ayokong matapos ka sa paraang tinapos niya ang pangarap ko. Sagot niya, at nakita ko ang isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi. Nagkasundo kami. Siya ang magsisilbing mata at taing ako sa loob ng opisina. Habang ako naman ay magpapatuloy sa aking pagpapanggap sa bahay. Kailangan kong maging masunuring asawa. Kailangang manatili ang maskara ng isang martir hanggang sa mabuo ko ang lahat ng piraso ng puzzle na wawasak sa kanila. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ni Donna Aurora sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang lawin na handang sumakmal. Saan ka galing? Ang tagal mo sa palengke. At bakit parang may dala kang kung ano sa bag mo? Ang usisa niya, pilit na hinihila ang strap ng aking bag. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang envelope ni Elena ay nasa loob ng bag ko. Kung makikita niya iyon, tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Wala po, Mama. Mga resibo lang po ito ng mga binili ko. Gusto niyo po bang tingnan para malaman niyo kung gaano kamahal ang mga sangkap na ipapakain ko sa anak niyo? Matapang kong sagot, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang malamig na ngiti. Natigilan siya. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng sagot mula sa akin. Padabog niyang binitawan ang aking bag at tinalikuran ako. Ngunit narinig ko ang kanyang huling bulong na nagpataas ng balahibo ko sa batok. Hayaan mo na, Aurora. Malapit na siyang mawala rito. Konting tiis na lang. Pumanhik ako sa aming silid at agad na ikinulong ang sarili sa banyo. Inilabas ko ang mga dokumento at doon, sa pinakahuling pahina, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang application form para sa isang psychiatric facility. Ang pangalan sa itaas ay Sofia Gonzalez at ang lagda sa ilalim bilang nagpapatunay na ako ay mentally unstable at kailangang i-confine ng sapilitan ay ang lagda ni Marcos. Balak niya akong ipakulong sa isang mental hospital upang makuha niya ang ganap na kontrol sa lahat ng ari-arian ko nang walang kahirap-hirap. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ng banyo. Ang anino ni Marcos ay aninag ko sa ilalim ng pinto. Sofia, bakit ang tagal mo dyan? May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa kalusugan mo. Parang napapansin ko kasi na lagi kang tulala.
Nitong mga nakaraang araw, ang boses niya ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit sa pandinig ko ay tila ba ito ang boses ng isang berdugo. Saan ko itatago ang mga papel na ito? At paano ko haharapin ang asawang nagpaplano ng ibaon ako ng buhay sa apat na sulok ng isang puting kwarto? Isang baliw ay walang karapatan sa anumang yaman, Sofia. Masanay ka na sa dilim dahil doon ka nababagay. Ang boses ni Donna Aurora ay parang lasong dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig habang nakatayo ako sa likod ng kurtina ng aming dining room. Kasalukuyan silang naghahanda para sa isang marangyang dinner party na ako ang nag-asikaso mula sa pagpili ng pinakasariwang hipon sa palengke hanggang sa pagpapakintab ng mga kubyertos na ginto. Habang tinitiis ko ang hapdi ng aking mga kamay na babad sa sabon at tubig, narinig ko ang plano nilang tuluyan akong itumba sa gabing ito. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang pirasong telang pelus na kinuha ko sa basurahan ni Marcos kanina. Isa itong lalagyan ng mamahaling alahas. Ang mithiin ko ay simpleng pagmamahal, ngunit ang isinusukli nila ay isang masalimuot na bitag ng kasakiman. Sofia, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang mga bisita ay darating na anumang sandali. Siguraduhin mong maayos ang pagkakahain ng buffet. Ang utos ni Marcos nang makita niya ako. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila yelo na nagpapakilabot sa aking balat. Masyado ka ng pagod, mahal. Pagkatapos ng gabing ito, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makakapagpahinga ka ng matagal. Ngumiti ako. Isang ngiting pilit at walang buhay. Salamat, Marcos. Alam ko kung gaano mo iniisip ang kapakanan ko. Nagsimula ang dinner party. Ang mansyon ay napuno ng tawanan ng mga alta sosyedad, mga kaibigan ni Donna Aurora na tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang dekorasyong hindi kabilang sa paligid. Inutusan ako ni Donna Aurora na magsilbi ng alak, na tila ba ako ay isa sa mga katulong na binabayaran nila. Tiniis ko ang bawat bulong, ang bawat mapanghusgang tingin, dahil ang aking mga mata ay nakatitok lamang sa isang tao. Dumating si Isabela. Suot niya ang isang pulang bestida na tila ba siya ang reyna ng gabing iyon. Pero hindi ang kanyang ganda ang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang nakapalibot sa kanyang leeg, ang makinang na kwintas na may pendant na ruby. Iyon ang pamanang kwintas ng aking yumaong ina. Iyon ang tanging alaala na itinago ko sa loob ng aking vault. Ang bagay na pinakaiingatan ko para sana sa aking magiging anak. Naramdaman ko ang marahas na pagpintig ng ugat sa aking sentido. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nag-aapoy. Paanong napunta ang kwintas ni Inay sa leeg ng babaeng sumisira sa aking buhay? Ninakawan ako ni Marcos, hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng aking nakaraan. Mrs. Sofia, ang ganda ng kwintas ko, di ba? Ang pang-uuyam ni Isabela nang lumapit ako para lagyan ng alak ang kanyang baso. Regalo ito sa akin ni Marcos. Sabi niya, galing daw ito sa isang taong hindi nakarapat-dapat magsuot nito dahil masyado na itong luma at marumi. Nanginginig ang aking hawak sa bote ng alak. Ang tunay na tunog ng pagbasag ay hindi nanggaling sa baso, kundi sa huling hibla ng aking pasensya na tuluyan ng napatid. Gusto kong sabunutan ang babaeng ito. Gusto kong bawiin ang pag-aari ko, ngunit nakita ko ang tingin ni Marcos sa malayo. Nakamasid siya. Naghihintay na mawala ako sa sarili upang magkaroon siya ng dahilan na tawagin ang mga tauhan ng psychiatric facility. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa aking pang-amoy. Bagay na bagay sa iyo, Isabela. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay patay at walang emosyon. Sana ay kayanin ng leeg mo ang bigat ng kasalanang kaakibat ng alahas na yan.
Nagulat siya sa aking sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot ay tinalikuran ko na siya. Pumunta ako sa kusina at doon, sa gitna ng katahimikan, inilabas ko ang aking cellphone. Kinuha ko ang larawan ni Isabela na suot ang aking kwintas. Isa itong ebidensya ng pagnanakaw. Ma'am Sofia, bulong ni Elena na biglang sumulpot sa aking likuran. May nakita akong dokumento sa sasakyan ni Marcos kanina. Isang deed of sale para sa bahay ninyo sa probinsya. Balak na nilang ibenta yon bukas ng umaga. Ang bahay sa probinsya, ang tanging lugar kung saan nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Pati iyon ay balak nilang kunin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Elena. Ang wika ko habang ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Lumabas ako ng kusina at muling hinarap ang mga bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Sofia na laging nakayuko. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Ang bawat gabing pinagsilbihan ko si Donna Aurora. Ang bawat araw na inialay ko ang aking buhay kay Marcos. Lahat ng iyon ay magsisilbing gasolina sa apoy na tutupok sa kanila. Habang nagtatawanan sila sa sala, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tray ang umalingaw-ngaw. Lahat ay napatingin sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay diretso sa mga mata ni Marcos. Marcos, kailangan nating mag-usap sa harap ng lahat. Ang deklara ko, ang boses ko ay buo at hindi nanginginig. Nakita ko ang pagkabahala sa mga mata ni Marcos. Akala niya ay tuluyan na akong nabaliw. Ngunit ang hindi niya alam, ito ang simula ng kanyang sariling bangungot. Hanggang kailan ko kayang itago ang talim ng aking galit bago ko ito tuluyang itarak sa puso ng inyong mga kasinungalingan. Ang lahat ay natahimik nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang lalaking hindi inaasahan ng sinuman. Isang lalaking may bitbit na mga dokumento na magpapabago sa daloy ng gabi. Sofia, hindi ka ba nahihiya? Maraming tao rito. Huwag mong ipakita ang pagiging desperada at baliw mo sa harap ng mga bisita natin. Ang bulong na yon ni Marcos sa aking tainga ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Habang nakatitig ang lahat ng mga bisita sa amin, naramdaman ko ang kuryente ng puot na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat salita niya ay tila isang laryo na unti-unting itinatayo upang ikulong ako sa isang karsel ng kasinungalingan. Tumingin ako sa paligid. Ang amoy ng mamahaling wine at ang bango ng pabo na ilang oras kong minarinade ay tila naging amoy ng panis na pagkain sa aking pandinig. Ang mga matang nakamasid sa akin, mga matang puno ng panghuhusga at pait, ay tila mga sulo na handang silaban ang huling piraso ng aking dangal. Ngunit hindi nila alam, ang apoy na nasa loob ko ay mas matindi pa kaysa sa anumang balak nilang gawin. Nahihiya? Ang tanong ko, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. Marcos, ang hiya ay para sa mga taong nagnanakaw. Ang hiya ay para sa mga taong nagtataksil sa sarili nilang asawa, habang ang asawang yon ay nagpapakapagod para punan ang mga pagkukulang nyo. Tama na yan, Sofia. Ang sigaw ni Donna Aurora ay bumasag sa katahimikan. Tumayo siya. Ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila ba ipinagmamayabang ang yamang ninakaw nila sa akin. Marcos, tawagan mo na ang mga doktor. Nakikita niyo ba? Nawawala na siya sa sarili. Hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Attorney Mateo, ang lalaking may bitbit na katotohanang hindi nila inaasahan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab naming sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kaba sa dibdib ni Marcos. Magandang gabi sa inyong lahat, ang wika ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Narito ako
Bilang legal na kinatawan ni Mrs. Sofia Gonzales, may mga dokumento akong kailangang ihain sa gabing ito. Mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng transaksyong ginawa sa ilalim ng pangalan ni Sofia nitong nakaraang 5 taon ay kailangang isailalim sa forensic audit. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marcos. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang naging maputla, tila ba naubusan ng dugo. Lumingon siya kay Isabela na nooy pilit na itinatago ang kwintas ng aking ina sa likod ng kanyang buhok. Anong audit? Anong kalokohan ito, Sofia? Ang pautal-utal na tanong ni Marcos. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Masyadong mahigpit na tila ba gusto niyang durugin ang aking mga buto. Pinagkakatiwalaan kita, Sofia. Binigay ko sa iyo ang lahat. Tapos ito ang isusukli mo sa akin? Sa harapan ng mga kaibigan ni Mama. Naramdaman ko ang hapdi ng kanyang pagkakahawak, ngunit hindi ako gumalaw. Ang sakit sa aking braso ay walang-wala kumpara sa sakit ng bawat gabi na naghintay ako sa kanya habang kasama niya ang iba. Ang sakit na ito ay naging panggatong sa aking determinasyon. Ibigay ang lahat? Ang mahina kong tugon, bawat salita ay tila isang patak ng asido. Ang ibinigay mo lang sa akin, Marcos, ay ang responsibilidad na bayaran ang lahat ng utang mo habang ikaw ay nagpapakasasa sa piling ng iba. Ang ibinigay mo lang sa akin ay ang pagkakataong maging alipin sa sarili kong bahay. Sofia, stop this nonsense! Ang muling pagsigaw ni Donna Aurora. Lumingon siya sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Pasensya na po kayo. Gaya ng sabi ko, hindi na maganda ang takbo ng isip ng manugang ko. Guard, ilabas ang babaeng ito at hintayin ang sasakyang susundo sa kanya. 2 malalaking lalaki ang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod, ngunit nanatili akong tuwid. Tumingin ako kay Attorney Mateo na nooy mabilis na naglabas ng isa pang dokumento. Hindi niyo siya pwedeng hawakan, ang wika ni Attorney Mateo. Mayroon kaming temporary protection order at higit sa lahat, ang tracker na nakuha ni Mrs. Sofia sa kanyang bag. Kanina pa yon nakakonekta sa istasyon ng pulisya. Ang bawat salita ng pagbabanta ninyo ay recorded. Nabitiwan ni Marcos ang aking braso. Ang katahimikan sa silid ay tila ba naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin na kanina ay mapanghusga sa akin ay unti-unting nalipat kay Marcos at Donna Aurora. Ang kahihiyan na pilit nilang ipinapataw sa akin ay bumabalik na sa kanila. Ngunit bago pa man kami makahinga ng maluwag, isang tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa labas. Hindi pulis ang dumating. Ang sasakyang puti na may mga rehas sa bintana, ang sasakyang in order ni Marcos para sa akin, ay narito na. Marcos, anong ginawa mo? Ang bulong ko, ang aking puso, ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib sa takot. Tumingin sa akin si Marcos, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Nawala ang takot at pinalitan ito ng isang nakakatakot na ngiti, isang ngingiting nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Masyado kang naging kampante, Sofia. Akala mo ba ay madali mo akong matatalo sa sarili kong laro? Ang wika niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Attorney Mateo, baka hindi mo alam, pinirmahan na ni Sofia ang lahat ng waivers niya nung nakaraang buwan. Ang lahat ng sinasabi niya ngayon, iyan ay sintomas lamang ng kanyang sakit. Isama niyo na siya. Habang papalapit ang mga lalaking nakaputi, naramdaman ko ang lamig ng sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing tiniis ko ang lahat. Dito na lang ba ito magtatapos? Sa loob ng isang madilim na silid kung saan wala nang makakarinig sa aking mga pagsigaw? Sino ang tunay na may hawak ng alas sa gabing ito? At hanggang kailan ko kayang manindigan bago ako tuluyang lamunin ng dilim na sila mismo ang gumawa? Bitawan niyo ako.
Hindi ako baliw. Marcos, tingnan mo ang mga mata ko. Alam mong nagsasabi ako ng totoo. Ang boses ko ay paus na. Nagmamakaawa sa gitna ng marahas na paghawak ng dalawang lalaking nakaputi sa aking mga braso. Ang kanilang mga kamay ay tila bakal na rumirenda sa aking kalayaan. Sa harap ko, nakatayo si Marcos na may bakas ng pekeng lungkot sa mukha, habang si Donna Aurora ay dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila ba tunog ng martilyo na ipinapako ang aking kabaong. Tumingin ako kay Donna Aurora. Naalala ko ang lahat ng gabi na lumuhod ako sa harap niya para lamang hilutin ang kanyang mga paa dahil sa rayuma. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko para mapanatili ang dangal ng pamilyang ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata na tila sa isang banal na matrona, naroon ang isang halimaw na handang kumain ng buhay na tao para lamang sa pera. Dalhin niyo na siya. Masyado na siyang delikado para sa sarili niya. Ang utos ni Donna Aurora, ang boses niya ay walang bahid ng awa. Ngunit bago pa nila ako tuluyang mailabas ng pinto, huminto ako. Huminga ako ng malalim. Pilit na kinalma ang aking nanginginig na katawan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng aking biyenan. Mama, kumusta na po ang Golden Heart Foundation? Kumusta na po ang mga donasyon na galing sa aking inheritance na sinasabi niyo ay para sa mga ulila? Ang tanong ko, ang boses ko ay biglang naging malamig at matalim. Nakita ko ang paninigas ng balikat ni Donna Aurora. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng katarayan ay biglang nagbago. Ang kanyang mga labi ay nanginig ng bahagya. Hindi siya nakasagot. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Huwag kang mag-imbento ng kwento para lamang makatakas. Yang sigaw ni Marcos, ngunit bakas sa kanyang boses ang kaba. Hindi ito imbentong kwento, Marcos. Ang patuloy ko, habang nararamdaman ko ang pagluwag ng hawak ng mga lalaking nakaputi dahil sa gulat. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang Golden Heart Foundation ay isang front lamang para sa money laundering. Alam ko na ang lahat ng perang ninanakaw nyo sa akin ay doon nyo inilalagay bago nyo ipangsustento sa luho ni Isabela at sa anak nyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang sakit ay nagdulot ng panlalabo ng aking paningin at lasa ng bakal sa aking bibig. Si Donna Aurora ang sumampal sa akin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. Manahimik ka! Wala kang alam! Isang basura ka lang na pinulot ng anak ko. Ang sigaw niya, ang kanyang boses, ay tila isang nagngangalit na hayop. May alam ako, Mama, ang mahina kong tugon habang pinapahid ang dugo sa aking labi. May mga larawan ako. May mga bank records ako na nagpapatunay na ang batang tinatawag mong apo ay binubuhay niyo gamit ang perang para sana sa mga scholarship na ipinangako niyo sa publiko. Ano kayang sasabihin ng mga kaibigan nyo sa Forbes Park kapag nalaman nilang ang Saint Aurora ay isang magnanakaw? Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang mga bisita na kanina ay nakamasid lamang ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang kahihiyang pilit nilang itinago sa loob ng 5 taon ay unti-unti nang bumabagsak sa kanilang paanan. Attorney Mateo, ilabas mo ang mga litrato. Ang utos ko. Mabilis na inilabas ni Attorney Mateo ang isang envelope at ikinalat ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Ang mga larawan ni Donna Aurora na masayang karga ang bata kasama si Isabela sa isang lihim na mansyon sa Tagaytay. Ang mga dokumento ng transfer ng pera mula sa foundation patungo sa personal na account ni Isabela. Naramdaman ko ang biglang pagbitiw ng mga lalaking nakaputi sa aking mga braso. Tila ba na-realize nilang hindi ako ang baliw sa kwentong ito. Tumingin ako kay Marcos. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Tila ba gusto niya akong saktan ng higit pa sa isang sampal. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng galit sa aking mukha. Akala mo ba ay panalo ka na, Sofia? Ang bulong niya,
Ang boses niya ay puno ng banta. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang impluensya ni Mama. Ang mga papel na hawak mo, kayang-kaya naming gawing abo iyan sa isang iglap. Subukan mo, Marcos, ang hamon ko. Dahil ang mga kopya niyan ay kanina pa naipadala sa BIR at sa mga media outlets. Sa oras na may mangyaring masama sa akin, ang buong Pilipinas ang makakapanood sa pagbagsak ninyo. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang umalingaw-ngaw. Si Donna Aurora ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang gulo ay lalong tumindi. Ang mga tao ay nagsimulang magpanik. At ang sirena ng ambulansya na kanina ay para sa akin ay naging para na sa aking biyenan. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit sa akin si Elena at may ibinulong na nagpapatayo ng aking balahibo. Ma'am Sofia, kailangan nating umalis dito. Ngayon din, may nakita akong baril sa loob ng drawer ni Marcos sa opisina niya kanina. At wala na ito doon ngayon. Napatingin ako kay Marcos. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitok lamang sa akin, na tila ba ako na lamang ang tanging target sa kanyang mundo. Ang kanyang kamay ay nakatago sa loob ng kanyang jacket. Mabilis akong tumakbo palabas ng mansyon kasama si Attorney Mateo at Elena. Ang amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak ay humalo sa amoy ng takot na nananalaytay sa aking sistema. Nang makasakay kami sa sasakyan, tumingin ako sa likuran. Ang mansyon na dati kong itinuturing na tahanan ay tila isang malaking puntod na naglalaman ng lahat ng aking mga pangarap na pumanaw. Ma'am, nasaan ang orihinal na kopya ng picture ng bata? Ang tanong ni Attorney Mateo habang mabilis na nagmamaneho. Hinanap ko ang aking cellphone sa aking bag. Wala ito. Ang aking bag ay bukas. At ang loob nito ay wala ng laman. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Naiwan ko sa loob. Ang bulong ko, naiwan ko sa loob ng mansyon. At sa sandaling iyon, isang flash ng liwanag ang nakita ko sa side mirror. Isang sasakyan ang mabilis na sumusunod sa amin. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na nagugutom sa paghihiganti. Akin na ang cellphone na yan, Sofia. Huwag mong subukang ipahiya ang pamilya ko sa buong mundo. Wala kang kawala sa akin. Ang sigaw ni Marcos ay umaling-aungaw mula sa labas ng aming sasakyan. Halos malunod ng hagupit ng ulan sa kalsada. Sa bawat silip ko sa side mirror, nakikita ko ang nakasisilaw na ilaw ng kanyang sasakyan. Mga matang nanlilisik sa galit, tila isang halimaw na handang sagupain ang anumang harang. Hawak ko ang aking bag. Mariing kinakapa ang bawat sulok nito. Umaasang nagkamali lang ako. Pero wala talaga. Ang cellphone ko, ang kaisa-isang alas na hawak ko, ay naiwan sa ibabaw ng lamesa sa mansyon. Naramdaman ko ang biglang pagpreno ni Attorney Mateo. Ang aming sasakyan ay gumewang sa gitna ng madulas na kalsada bago tuluyang huminto dahil sa isang itim na SUV na humarang sa aming daan. Sa isang iglap, napalibutan kami. Ma'am Sofia, huwag kayong bababa. Elena, ilock mo ang lahat ng pinto. Ang utos ni Attorney Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali habang pilit niyang binubuhay muli ang makina. Ngunit huli na. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas si Isabela. Hindi siya mukhang natatakot. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Sa kanyang kanang kamay, iwinagayway niya ang aking cellphone. Ang gintong case nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Naghahanap ka ba ng ebidensya, Sofia? Ang sigaw ni Isabela habang lumalapit sa bintana ng sasakyan ko. Akala mo ba ay ganoon kadaling gibain ang pader na itinayo namin ni Marcos? Isang hamak na tagaluto ka lang, Sofia. Isang babaeng amoy kusina at puno ng libag ang mga kamay mula sa pagtatrabaho. Tingnan mo ako. Ako ang nararapat sa yaman ninyo dahil ako ang marunong magdala nito.
Binaba ko ang bintana ng bahagya. Sapat na para marinig niya ang bawat salita ko sa gitna ng ingay ng malakas na ulan. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng kislap ng kasakiman. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa tilamsik ng mantika, ang mga kalyo mula sa paglalaban ng mga mamahaling polo ni Marcos upang makatipid kami sa kuryente. Sa bawat hapdi ng aking balat, naalala ko ang lahat ng gabing tinitiis ko ang gutom para lang may maipakain sa kanya tuwing uuwi siyang galing sa trabaho. Ang bawat sakripisyo ko ay naging tuntungan niya para marating ang kinalalagyan niya ngayon. At heto siya, kasama ang babaeng ito, pinagtatawanan ang aking paghihirap. Ang mga kalyo sa kamay ko, Isabela, ay tanda ng katapatan. Ang mahina kong tugon, ang boses ko ay buo at malalim. Ang sayo, ang kinis ng mga kamay mo ay tanda ng pagnanakaw. Ninakaw mo ang asawa ko, ninakaw mo ang pera ko, at ngayon, pati ang alaala ng nanay ko ay suot-suot mo pa rin sa leeg mo. Isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisngi mula sa bintana. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa aking mukha, kasabay ng lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Tumawa si Isabela, isang tunog na tila basag na kristal na humihiwa sa aking kaluluwa. Iyan ang para sa pagiging pakialamera mo. Ngayon, panoorin mo kung paano ko dudurugin ang huli mong pag-asa. Ang wika niya sabay bato ng cellphone ko sa semento. Narinig ko ang tunog ng pagkakabasag ng screen. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inapakan ng cellphone gamit ang kanyang matulis na high heels. Dinurog niya ito hanggang sa maging maliliit na piraso ng bakal at salamin na nahalo sa putik ng kalsada. Wala na ang video, Sofia. Wala na ang mga dokumento. Sino na ang maniniwala sa isang asawang baliw na itinakwil na ng sarili niyang biyenan? Ang panguuyam niya bago tumalikod at bumalik sa kanilang sasakyan. Naiwan akong nakatitig sa nadurog kong cellphone sa labas. Ang bawat piraso niyon ay tila bahagi ng aking puso na muling winasak. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Ang lamig ng ulan na tumatalsik sa loob ng sasakyan ay tila ba nanunuot sa aking mga buto. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng bagyong hinarap ko para sa kanya? Heto ako ngayon, nakaluhod sa putik habang sila ay masayang nagdiriwang sa ibabaw ng aking pagkatalo. Ma'am Sofia, huwag kayong susuko. Ang bulong ni Elena mula sa likuran. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking balikat. Hindi nila alam ang isang bagay. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit. Anong hindi nila alam? Ang tanong ko. Ang cellphone na yon. Hindi iyon ang ginamit ko para isend ang files sa media kanina. Ang lahat ng ebidensya ay nasa cloud na, ma'am. At ang taong maglalabas niyan ay hindi ako, kundi ang isa pang taong pinagtaksilan din ni Marcos. Isang panibagong liwanag ang tumama sa aming sasakyan. Hindi ito galing sa SUV ni na Marcos. Isang convoy ng mga sasakyan ng pulis ang dahan-dahang humihinto sa paligid namin. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng bagong kulay sa madilim na kalsada. Officer, mag-ingat po kayo sa babaeng yan. Siya ang asawa ko, pero hindi na balanse ang kanyang pag-iisip. May dala siyang mga dokumentong gawa-gawa lamang para sirain ang dangal ng aming pamilya. Ang boses ni Marcos ay puno ng awtoridad at pekeng pag-aalala habang kinakausap niya ang mga pulis sa gitna ng kalsada. Ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay nagbibigay ng nakapapaspas na kislap sa bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha. Nakatayo ako sa labas ng sasakyan, basang-basa, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa aking mga buto. Tila ba gusto nitong patigilin ang tibok ng aking puso. Tiningnan ko ang mga pulis. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata nang ipakita ni Marcos ang mga pekeng psychiatric papers
na ipinahanda niya. Sa mundong ito, ang pera at impluwensya ay mas malakas ang boses kaysa sa katotohanan ng isang babaeng walang sandata, kundi ang kanyang mga luha. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa inyong seguridad. Ang wika ng isang pulis, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa aking braso. Napaatras ako. Ang putik sa kalsada ay kumapit sa aking mga paa. Tila ba hinahila ako nito pababa sa limot. Lumingon ako kay Marcos. Nakatayo siya sa tabi ni Isabela, payapang nakasilong sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Sa kanyang paningin, ako ay isa na lamang sa gabal na kailangang iligpit. Marcos, 10 taon, ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi. 10 taon kitang pinagsilbihan. 10 taon akong naniwala na ang pagtitiis ko ang magpapatatag sa atin. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng iyon? Ang iwan ako sa gitna ng daan na parang basurang walang pakinabang? Tumawa ng mahina si Marcos, isang tunog na tila bahunin ng isang buwitre. Ang sakripisyo mo, Sofia, ay utang na loob mo sa pamilya ko dahil tinanggap ka namin kahit wala kang kwenta. Pero tapos na ang oras mo. Huwag mo nang balikan ang mansyon. Dahil simula sa oras na ito, wala ka ng bahay na matutuluyan. Inihagis niya ang isang maliit na plastic bag sa putikan sa harap ko. Iyan ang mga huling gamit mo na itinira ko. Ang iba ay ipinasunog ko na. Dahan-dahan kong nilapitan ng plastic bag. Binuksan ko ito sa gitna ng hagupit ng ulan. Sa loob, naroon ang isang luma at kupas na litrato naming dalawa noong araw ng aming kasal. Noong ang mga mata ko ay puno pa ng pag-asa at ang kanyang mga ngiti ay tila totoo. Kasama rin yon ang suot kong apron na may mantsa pa ng harina. Ang simbolo ng aking pagiging alipin sa kanyang kusina. Naramdaman ko ang isang kakaibang init na nagsisimulang maglayab sa loob ng aking dibdib. Hindi ito init ng galit na nagnanais manakit, kundi isang apoy ng pagkilala sa sarili. Tumingin ako sa aking kaliwang kamay, sa suot kong wedding ring na tila ba naging isang mabigat na kadena sa loob ng isang dekada. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa semento ay tila ba ang tunog ng paglaya ng aking kaluluwa. Hindi na ako babalik, Marcos. Ang wika ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim, buo, at puno ng paninindigan na tila ba ang ulan mismo ang naghugas sa aking takot. Hindi dahil natatakot ako sa inyo, kundi dahil masyado nang marumi ang hangin sa paligid ninyo para langhapin ko pa. Tumingin ako sa langit, hinayaang ang bawat patak ng ulan ay dumaloy sa aking mukha. Tila ba isang binyag ng aking muling pagsilang. Nawala ang lahat sa akin sa gabing ito. Ang aking pera, ang aking bahay, ang aking pangalan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nahanap ko ang aking sarili. Ma'am Sofia, sakay na! Ang sigaw ni Elena mula sa malayo. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa sasakyan ni na Attorney Mateo, isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang matandang lalaki na may suot na salamin at mukhang kagalang-galang ang tumingin sa akin. Sofia Gonzales? Ang anak ni Ricardo Gonzales? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Napahinto ako. Ang aking ama. Ang lalaking sinabi ni Marcos na namatay na walang iniwang kahit ano. Sino po kayo? Ang tanong ko. Ako ang katiwala ng iyong ama. 15 taon kitang hinahanap, Sofia. May mga bagay na itinago sa iyo si Marcos. Mga bagay na magpapatunay na ang mansyong tinitirhan niya ay hindi kailanman naging kanya. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas, na tila ba isang paanyaya patungo sa isang mundong hindi ko kailanman naisip na nag-eeksista. Sa likuran ko, narinig ko ang sigaw ni Marcos. Ang boses niya ay puno ng takot nang makita ang plaka ng sasakyang nasa harap ko.
Sino ang lalaking ito at ano ang lihim na itinago sa akin ni Marcos tungkol sa aking sariling ama na magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak? Sofia, hindi ka pulubi. Hindi ka kailanman naging pabigat sa pamilyang iyon. Ikaw ang tunay na may-ari ng bawat poste, bawat semento, at bawat hininga ng mansyong tinutuluyan ni Marcos ngayon. Ang mga salitang yon ni Don Federico, ang matandang katiwala ng aking ama, ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa aking nanginginig na katawan sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang dahan-dahang lumalayo ang aming sasakyan mula sa kalsadang puno ng putik at pait. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hinuhugasan ng aking lumang pagkatao. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng sariwang bulaklak ay tila isang banyagang mundo para sa akin. Hinaplos ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat at kalyo mula sa 10 taon ng paglilingkod bilang alila sa sarili kong buhay. Ngayon ko lang napagtanto ang matinding kabalintunaan. Habang namimilipit ako sa pagtitipid para sa kinabukasan namin ni Marcos, ang perang ginagamit niya ay ang kayamanang ninakaw niya sa aking yumaong ama. Bakit ngayon lang, Don Federico? Bakit hinayaan niyo akong magdusa sa piling ng demonyong yon sa loob ng 10 taon? Ang mahina kong tanong, ang boses ko ay puno ng pagod at sugat dahil iyon ang huling hiling ng iyong ama, Sofia. Ang malungkot na tugon ng matanda habang iniabot sa akin ang isang makapal na asul na folder. Sabi ni Ricardo, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Pero hindi niya inasahan na magiging ganoon katindi ang kasamaan ni Marcos. Ginamit niya ang iyong pagdadalamhati noong mamatay ang iyong ama para pekein ang mga pirma sa deed of donation. Pero heto ang orihinal, Sofia. Ang tunay na testamento na nagpapatunay na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Gonzales. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Marcos, ang mga lupain sa probinsya, pati na ang mansyong kinalakihan ko, lahat ay sa akin. 15 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 15 taon kong inisip na wala akong kwenta, habang ang taong pinagkatiwalaan ko ay dahan-dahang nilalapa ang aking mana. Lumipas ang ilang buwan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Don Federico at sa tulong ni Attorney Mateo at Elena, nagsimula ang aking transisyon. Hindi na ako ang Sofia na amoy kusina at laging nakayuko. Sa bawat araw na lumilipas, ang bawat hapdi ng aking nakaraan ay naging matalas na talim ng aking plano. Natuklasan namin na dahil sa labis na paggastos ni Marcos para sa luho ni Isabela at sa mga sugal ni Donna Aurora, baon na sila sa utang. Ang kanilang kumpanya ay tila isang bahay na gawa sa baraha na naghihintay na lamang ng isang malakas na ihip ng hangin. Ma'am Sofia, heto na po ang mga listahan ng mga utang ni Marcos sa iba't ibang bangko. Ang ulat ni Elena habang kami ay nasa loob ng aking bagong opisina. Isang silid na puno ng liwanag at tanawin ng buong lungsod. Lahat po ng ito ay nabili na natin sa pamamagitan ng isang shell company. Sa madaling salita, ikaw na ang may-ari ng lahat ng kanyang pagkakautang. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang bawat sentimong ninakaw niya, ang bawat gabing pinaiyak niya ako, ay unti-unti nang nagbabalik sa kanya bilang isang sumpa. Maghanda kayo. Ang wika ko habang nakatingin sa imbitasyon na nakapatong sa aking lamesa. Ang kasal ni Marcos at Isabela ay gaganapin sa susunod na linggo. Gusto kong doon nila matanggap ang pinakamalaking regalong hindi nila malilimutan habang buhay. Sa harap ng salamin, tiningnan ko ang aking sarili. Wala na ang gusot na bestida at ang matinding pagod sa muka. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng handang sumingil ng hustisya. Ang aking balat ay makinang, ang aking tayo ay matuwid, at ang aking mga mata ay puno ng apoy
na hinding-hindi na nila kayang patayin. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin sa tuwing sasapit ang gabi. Anong mukha kaya ang ipapakita ni Marcos kapag nalaman niyang ang asawang itinapon niya sa putikan ay siya na palang may-ari ng bawat hibla ng kanyang buhay? At sapat na ba ang paghihiganti para gamutin ang 10 taon ng pagkawasak ng aking puso? Habang tinititigan ko ang makinang nasingsing sa aking daliri, hindi na ang wedding ring ni Marcos, kundi ang singsing ng aking ama. Narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Si Attorney Mateo ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Sofia, may nalaman kami tungkol kay Isabela. Isang bagay na hindi mo inaasahan. Isang bagay na magpapabago sa tingin mo sa lahat ng nangyari. Ang ganda ng mga bulaklak, hindi ba, Mateo? Parang mga pangarap na dahan-dahang nalalanta sa gitna ng init ng araw. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang aking sarili sa loob ng isang makinang na bestidang kulay ginto. Ang bawat hibla ng tela ay tila may dalang kapangyarihan, malayo sa basang-basahan na suot ko noong gabing itinapon ako ni Marcos sa kalsada. Ang amoy ng mamahaling scented candle sa loob ng aking silid ay tila nagpapaalala sa akin ng pagkakaiba ng noon sa ngayon. Nooy amoy usok at pawis ako mula sa pagsisilbi sa kanila. Ngayon, ang tanging amoy na nananalaytay sa aking balat ay ang halimuyak ng tagumpay. Lumingon ako kay Attorney Mateo na nooy may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila ba may dala siyang balitang magsisilbing mitya ng isang malaking pagsabog. Sofia, sigurado ka na ba rito? Kapag inilabas natin ang impormasyong ito, hindi lang si Marcos ang babagsak. Dudurugin din nito ang huling alaala niya ng isang pamilya. Ang mahinahong paalala ni Mateo. Matagal nang dinurog ni Marcos ang konsepto ng pamilya. Mateo, ang batang iniisip niyang anak niya. Ang batang dahilan kung bakit niya ako pinagtaksilan. Nalaman mo na ba ang katotohanan? Ang tanong ko habang isinusuot ang aking mga hikaw. Totoo ang hinala mo, Sofia. Ang batang iyon ay hindi kay Marcos. Si Isabela ay may ibang kinakasama bago pa man niya makilala si Marcos at ginamit lamang niya ang bata para makuha ang yaman ninyo. Niloloko lang din siya ng babaeng pinili niya kaysa sayo. Ang sagot ni Mateo na tila ba isang huling pako sa kabaong ni Marcos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paghihiganti. Ang lalaking nagnakaw ng lahat sa akin ay ninanakawan din pala ng taong pinakamamahal niya. Dumating kami sa hotel kung saan gaganapin ang kasal ng taon. Ang bawat sulok ng ballroom ay napapalamutian ng mga puting rosas at kumikinang na kristal. Naririnig ko ang marahang tugtog ng biolin mula sa loob. Isang tunog na tila ba naglulunsad ng isang seremonya ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Andito na tayo, ang bulong ni Elena sa aking tabi. Handa na ang lahat, ma'am. Ang mga warrant, ang mga dokumento ng foreclosure, at ang lahat ng katibayan ng kanilang mga utang. Pumasok ako sa ballroom sa sandaling ang pari ay magsisimula na ng seremonya. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ay tila ba kumuha ng atensyon ng lahat ng naroroon. Ang bawat mata ay lumingon sa akin. Isang babaeng nakaginto. Matikas ang tayo. At may ngiting tila ba isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marcos sa gitna ng altar. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kagalakan ay biglang naging putla. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Si Isabela naman ay napahawak ng mahigpit sa kanyang buke. Ang kanyang labi ay nanginig sa gulat at takot. Sofia, ang nauutal na tawag ni Marcos. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Dahan-dahan akong lumakad sa gitna ng aisle. Ang bawat hakbang ko ay tila ba tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng kanilang kalayaan. Huminto ako sa harap nila. Hinarap ang mga bisitang kanina ay nagbubulungan.
Ipagpatawad ninyo ang aking pagkaantala. Ang wika ko, ang boses ko, ay umaling-awngaw sa buong silid ng walang panginginig. Narito ako para ibigay ang aking regalo sa bagong kasal. O dapat ko bang sabihin ang mga bagong bilanggo? Sofia, umalis ka rito! Guard, ilabas ang baliw na ito. Ang sigaw ni Donna Aurora mula sa harapan, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi na kailangan, Mama. Ang tugon ko habang iniaabot ang mga dokumento kay Marcos. Narito ako para sabihin sa inyo na ang hotel na kinaroroonan nyo, ang bahay na balak ninyong balikan, at ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, Marcos. Lahat ng yan ay pag-aari ko na simula noong nakaraang buwan. Binili ko ang lahat ng utang nyo at ngayon, sinisingil ko na kayo. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga papel na nahuhulog mula sa kamay ni Marcos habang binabasa niya ang mga dokumento. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat bisita ay tila ba naging estatwa sa kinalalagyan nila. At ikaw, Isabela, ang baling ko sa babaeng nakaputi. Huwag kang masyadong matuwa sa ginto sa iyong daliri. Dahil ang batang karga-karga mo, alam nating dalawa kung sino ang tunay niyang ama. At siguradong magugulat si Marcos kapag nalaman niyang hindi siya ang bayaning iniisip niya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Marcos kay Isabela sa gitna ng altar. Ang kaguluhan ay nagsimula. Ang mga bisita ay nagsisigawan. Ang mga pulis ay pumasok na sa ballroom para ihain ang warrant of arrest para sa fraud at estafa. Nakatayo lang ako sa gitna ng lahat, pinapanood ang pagbagsak ng kanilang mundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumawa si Marcos ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. Inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ng lahat. Akala mo ba ay panalo ka na, Sofia? Ang sigaw niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Basahin mo ito. Pinirmahan mo ito noong nakaraang taon habang natutulog ka. Isang dokumentong nagsasabing lahat ng ari-arian mo ay inililipat mo sa akin sakaling ikaw ay mamatay o mawala sa katinuan. At sa mga mata ng batas, ikaw pa rin ang baliw sa ating dalawa. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Ang dokumentong hawak niya ay may selyo ng gobyerno. Isang huling alas na itinago niya para sa sandaling ito. Ano ang tunay na nilalaman ng dokumentong yon? At sapat ba ang aking muling pagsilang para talunin ang isang diablong handang pumatay para lamang manatili sa kanyang trono? Tandaan mo ito, Sofia. Kahit anong yaman ang hawakan mo ngayon, mananatili kang talunan dahil sa pirasong papel na ito. Sa mata ng batas, isa kang babaeng walang katinuan at ako ang tanging may karapatan sa bawat hininga ng iyong ari-arian. Ang boses ni Marcos ay puno ng lason, isang halakhak na tila galing sa ilalim ng lupa habang iwinagayway niya ang dokumentong may selyo ng gobyerno. Ang bawat salita niya ay tila mga palaso na gustong bumutas sa aking binalat kayong katapangan. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang ballroom. Napapaligiran ng mga taong dati tinitingala ang pamilyang ito. Ngunit ngayon ay saksi sa isang madugong pagbabasag ng maskara. Tiningnan ko ang dokumento. Ang aking lagda sa ibaba ay malabo. Tila ginawa ng isang kamay na walang malay. Naalala ko ang mga gabing binibigyan ako ni Marcos ng tsaa bago matulog. Ang malambing niyang haplos sa aking noo habang sinasabing kailangan kong magpahinga. Doon niya pala ako dahan-dahang nilalason at pinapipirma sa sarili kong hatol habang ang aking diwa ay lumulutang sa dilim. Naramdaman ko ang marahas na pagpintig ng aking puso, isang mabilis na tambol ng kaba na gustong magpahina sa aking mga tuhod. Ngunit hinawakan ko ang singsing ng aking ama sa aking daliri. Ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng kuryente sa aking mga ugat.
Hindi na ako ang Sofia na dumedepende sa pag-ibig ng isang traidor. Masyado kang kampante, Marcos. Ang mahina kong tugon. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging amihan. Akala mo ba ay papasok ako sa digmaang ito na walang sapat na sandata? Attorney Mateo, ipakita mo sa kanya ang tunay na kulay ng kanyang alas. Dahan-dahang lumapit si Attorney Mateo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba tunog ng hatol ng bitay. Inilabas niya ang isang tablet at ipinakita ang isang video. Doon sa screen ay makikita ang notaryo publiko na pumirma sa dokumentong hawak ni Marcos. Ang lalaki ay umiiyak, nanginginig, at nagtatapat sa harap ng mga pulis na siya ay binayaran at tinakot ni Marcos upang pekein ang petsa at ang kalagayan ko noong araw na yon. Ang dokumentong hawak mo, Marcos, ay hindi lamang walang silbi. Iyan ang magsisilbing matibay na ebidensya para sa kasong falsification of public documents at attempted murder sa pamamagitan ng dahan-dahang paglalason. Ang deklara ni Attorney Mateo. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Marcos. Ang papel na itinataas niya ng buong yabang ay dahan-dahang nalagas mula sa kanyang mga daliri. Tila ba isang tuyong dahon na wala ng buhay. Lumingon siya kay Donna Aurora na nooy nakaupo sa sahig, tulala at hindi makapaniwala na ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay naglalaho na parang usok. Hindi! Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Pinaghirapan ko ito. Ang sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba gusto niyang sakalin ang katotohanang lumalabas sa aking mga labi. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarangan siya ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang matamis na musika para sa aking mga taingang, matagal na nagtiis sa kanyang mga mura at panlalait. Tumingin ako kay Isabela. Nakatayo siya sa isang sulok, basang-basa ang kanyang puting bestida ng sarili niyang mga luha. Ang korona ng mga bulaklak sa kanyang ulo ay tabingi na at ang batang karga-karga ng kanyang yaya ay umiiyak na rin. Ang pangarap niyang maging reyna ng mansyong ito ay naging isang madilim na bangungot sa loob lamang ng isang gabi. Sofia, parang awa mo na. Ang bata, wala siyang kasalanan. Ang pagmamakaawa ni Isabela habang nakaluhod sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay na dati ay pumatay sa aking cellphone ay ngayon ay nakikiusap para sa kanyang kaligtasan. Tiningnan ko siya nang may halong awa at pait. Ang bata ay walang kasalanan, Isabela. Pero ikaw, pinili mong itayo ang kaligayahan mo sa ibabaw ng pagkawasak ng buhay ng iba. Ngayon, anihin mo ang itinanim mo. Habang hinihila palabas ng mga pulis si Marcos, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang pagsisisi, tanging matinding puot ang nakita ko. Hindi pa tapos ito, Sofia. Kahit mabulok ako sa kulungan, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Pinanood ko silang mailabas ng hotel. Ang marangyang piging ay naging isang abandonadong lugar ng kaguluhan. Naiwan kaming tatlo, Tina Elena at Attorney Mateo, sa gitna ng katahimikan. Ma'am Sofia, tapos na po. Nakuha na natin ang lahat. Ang bulong ni Elena habang hinahawakan ng aking kamay. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang biglang pagbuhos ng pagod sa aking buong katawan. Ngunit kasunod nito ay ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang 10 taon ng pagtitiis ay natapos sa isang gabi ng katarungan. Ngunit habang tinitingnan ko ang altar na walang laman, isang mahalagang bagay ang napagtanto ko. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nakakulong, kundi ang makita ang sarili ko sa salamin na hindi na kailangang magsuot ng maskara. Mateo, ihanda ang mga papeles para sa foreclosure ng mansyon, pero ayokong ibenta ito.
Ang wika ko habang nakatitig sa malayo. Anong balak mo, Sofia? Ang tanong ni Mateo. Gagawin ko itong isang tahanan para sa mga kababaihang tulad ko, mga biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Gusto kong ang lugar na naging karsel ko ay maging lugar ng pagsilang ng pag-asa para sa iba. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa ballroom bago ako tuluyang tumalikod. Ngunit sa paglabas ko ng pinto, isang tauhan ng hotel ang lumapit sa akin at may inabot na isang maliit na itim na kahon. Ma'am, pinabibigay po ito ng lalaking laging nakasubaybay sa inyo mula sa malayo. Sabi niya, tapos na ang ulan. Oras na para sa bukang liwayway. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, naroon ang orihinal na kwintas ng aking ina. Ang ruby na inakala kong nawala na habang buhay. Paanong napunta ito sa kanya? At sino ang misteryosong lalaking ito na tila alam ang bawat hakbang ng aking buhay? Tila ba isang napakahabang panaginip ang nagwakas sa pagsikat ng araw na ito? Nagising ako hindi sa ingay ng bulyaw ni Donna Aurora o sa bigat ng dibdib dahil sa pag-aabang kay Marcos, kundi sa malambing na huni ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay tila isang mainit na yakap. Nagpaparamdam sa akin na, sa wakas, ang bawat hibla ng aking pagkatao ay malaya na. Hinawakan ko ang rubing kwintas na nakapatong sa aking side table. Ang pulang bato nito ay kumikinang, tila ba sumasalamin sa bawat patak ng dugo, at luhang ibinuhos ko para marating ang sandaling ito. Nalaman ko mula kay Attorney Mateo na ang nagpadala nito ay ang matandang katiwala ng aking ama, ang taong lihim na nagbantay sa akin sa utos ni Papa, naghihintay ng tamang panahon hanggang sa maging sapat na ang aking lakas na bawiin ang lahat. Ma'am Sofia, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa foundation. Ang mahinang tawag ni Elena mula sa labas ng pinto. Ngumiti ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Sofia na may malalim na itim sa ilalim ng mga mata at laging nakayuko ang mga balikat. Ang balat ko ay muling nagkaroon ng kulay at ang aking tindig ay matuwid, na tila isang punong nara na hindi natumba ng pinakamalakas na bagyo. Isinuot ko ang isang puting blazer, malinis, elegante at puno ng awtoridad. Pagdating ko sa mansyon, na ngayon ay tinatawag ng bahay ni Ricardo, isang kanlungan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat sulok na dati ay puno ng pait ay binabago na. Ang madilim na sala kung saan ako pinapahiya ni Donna Aurora ay puno na ngayon ng mga pintura at kulay dahil gagawin itong silid-aralan para sa mga batang biktima ng karahasan. Ma'am, may bisita po kayo. Ayaw po sana naming papasukin, pero mapilit po siya. Bulong ng isa sa aking mga security guard. Sa gitna ng malawak na hardin, nakita ko si Isabela. Wala na ang kanyang marangyang suot at ang kwintas ng aking ina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga balon ng kawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa akin at bago pa ako makapagsalita, ay bigla siyang lumuhod sa damuhan. Sofoy, parang awa mo na. Wala na kaming makain ng anak ko. Nilimas ng gobyerno ang lahat ng account ni Marcos. Pati ang bahay na tinitirhan namin, kinuha na ng bangko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang pagmamakaawa niya, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa dulo ng aking sapatos. Tumingin ako sa kanya ng walang galit, tanging matinding awa ang nararamdaman ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nakikita ko sa kanya ang dating Sofia, isang babaeng nawalan ng sarili dahil sa maling paniniwala sa isang lalaki. Isabela, tumayo ka. Ang mahina kong utos. Ang lugar na ito ay itinayo ko para sa mga kababaihang tulad mo, mga nawalan ng direksyon at dignidad. Bibigyan kita ng matutuluyan at bibigyan kita ng trabaho sa kusina. Pero huwag mong asahan na magiging magkaibigan tayo.
Gawin mo ito para sa anak mo, para hindi siya lumaking tulad ni Marcos. Humagulgol si Isabela, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya at pasasalamat. Pinanood ko siyang ihatid ng mga tauhan ko sa loob. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko na ang sakit. Ito ay nangangahulugang pinutol ko na ang kadenang nag-uugnay sa akin sa kanilang kasamaan. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo ako sa presinto upang harapin ang huling anino ng aking nakaraan. Nakaupo si Marcos sa likod ng mga rehas, gusot ang kanyang suot, at may mga pasa sa mukha mula sa mga nakasama niya sa loob. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa bakal. Sofia, alam ko mahal mo pa rin ako. Ilabas mo ako rito at magsisimula tayong muli. Gagamitin natin ang yaman ng tatay mo. Gagawin kitang reyna. Ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng manipulasyon at kasinungalingan. Tinitigan ko siya ng matagal. Napagtanto ko na ang taong ito ay hindi kailanman nagbago at hindi kailanman magbabago. Ang kanyang pag-ibig ay isang sakit na dahan-dahang kumakain sa lahat ng mahahawakan nito. Marcos, pumunta ako rito hindi para makinig sa mga pangako mo. Ang wika ko, ang boses ko ay kalmado at puno ng kapayapaan. Pumunta ako rito para sabihing tapos na tayo. Ang lahat ng kasong isinampa ko ay hindi ko uurong. Mabulok ka sa loob kasama ang iyong kasakiman. Ang tanging bagay na ititira ko sa iyo ay ang alaala ng isang babaeng minahal ka ng tapat, pero tinapon mo para sa wala. Tumalikod ako at hindi na nilingon ang kanyang mga pagsigaw at pagmura. Ang tunog ng pagpihit ng pinto ng presinto ay tila ba ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Sa paglabas ko, sinalubong ako ng sariwang hangin. Ang kumpanyang Gonzales ay muli nang nagbubukas at ang aking mga negosyo ng kakanin ay isa na ngayong malaking korporasyon na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong kababaihan. Hindi ko kailangan ng bagong lalaki para maging masaya. Ang aking tagumpay, ang aking kalayaan, at ang mga ngiti ng mga taong natutulungan ko. Iyon ang tunay kong kayamanan. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa aking sasakyan. Ang bawat hakbang ko ay may tunog ng katatagan. Wala na ang anino ng pagtataksil. Ang natitira na lamang ay ang liwanag ng isang babaeng muling isinilang mula sa sarili niyang mga abo. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan na itinayo ni Marcos sa paligid ng aking buhay. Ngayon, habang nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aking sariling opisina, ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak ng jasmine sa paligid ay tila isang matamis na paalala ng aking kalayaan. Ang bawat hininga ko ay hindi na kasing bigat ng Wala na ang pakiramdam na may nakadagan sa aking dibdib. Wala na ang kaba sa bawat tunog ng pagpihit ng pinto. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa pasamano. Ang mga kalyo at peklat mula sa 10 taon ng pagtitiis ay naroon pa rin. Ngunit hindi ko na ito tinitingnan ng may kahihiyan. Ang mga ito ay mga medalya ng aking pakikipaglaban, mga marka na nagpapatunay na kahit ilang beses akong sinubukang durugin ng mundong ito, nanatili akong buo. Ang rubing kwintas ng aking ina ay nakasabit sa aking leeg. Ang malamig na bigat nito ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap. Ma'am Sofia, tapos na po ang huling pagdinig sa kaso ni Marcos. Ang mahinahong balita ni Attorney Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa aking likuran. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila ba isang pinal na hatol. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga serya ng fraud, falsification, at ang tangkang paglason sa inyo. Si Donna Aurora naman ay mananatili sa isang pasilidad
sa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno dahil sa kanyang lumalalang kondisyon ng pag-iisip. Tumango ako ng dahan-dahan. Walang halakhak ng tagumpay, walang luha ng pait. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay isang malamig na katotohanan na kailangan nating tanggapin upang tuluyang makalaya. Kumusta naman si Isabela? Ang tanong ko habang nakatingin sa ibaba, kung saan ang bahay ni Ricardo ay puno ng mga kababaihan at batang naglalaro sa hardin. Nagtatrabaho siya ng maigi sa kusina, ma'am. Hindi siya nagrereklamo kahit mahirap ang gawain. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa kanyang anak na ang isang ina ay kayang bumangon kahit sa pinakamababang kalagayan. Tugon ni Mateo. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok, sa pagiging bulag, at sa pagpayag na tapakan ang aking dangal. Sa pagpapatawad na yon, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Ngayon, ang pangalang Sofia Gonzalez ay hindi nakilala bilang asawang martir o biktima ng kataksilan. Nakasulat na ito sa mga pahina ng pahayagan bilang isang matagumpay na negosyante at tagapagtanggol ng mga karapatan ng kababaihan. Ang aking kumpanya ay hindi lamang tungkol sa tubo at yaman. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga taong pilit na pinatatahimik ng lipunan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para punan ang mga kulang sa aking buhay. Ang aking kaligayahan ay nanggagaling sa bawat batang nakakapag-aral dahil sa aking foundation, sa bawat babaeng natututong tumayo sa sarili nilang mga paa, at sa bawat gabing natutulog ako nang mahimbing ng walang takot sa bukas. Tumingin ako sa langit kung saan ang kulay kahel at lila ng papalubog na araw ay dahan-dahang nagbibigay daan sa unang bituin ng gabi. Naalala ko ang tanong ko noon, ganito na lang ba talaga? Ngayon, alam ko na ang sagot. Hindi lang ito ganito. Ang bawat pagtatapos ay isang binhi lamang ng isang mas magandang simula. Ang bawat sugat ay isang guhit na bubuo sa isang mas matatag na sining. Ako si Sofia, isang babaeng namatay sa gitna ng unos, ngunit muling isinisilang sa bawat bukang liwayway. Ang ulan ay tumigil na, at sa wakas, ang mundo ko ay punong-puno na ng liwanag.